mga noodle products na mayroong mga gulay. Ayun. Kaya, for today, ang gagawin po natin ay noodle processing po. Kung paano na po niluluto yung mga noodle products po namin. Because, basically, amo tayong magtanong, ang natikan po, mihi, fettuccine. But today, isuro mi makasat kung malutong magdadya nga variant. Naging noodle products kayo agad na dumaduma ng vegetable. Because B45, pag sinabi natin 45, nagdadagdag tayo ng wala sa normal na composition at ingredients ng noodles. Kaya yung mga noodles po natin na andito, ayun yung mga nakikita po natin, or the available na pwede mong i-purchase kay FSRIC. Ayan, yung mga noodles po na ito ay nadagdagan or na 45 po ng squash, malunggay, beetroot, carrots, at ano pa ba? Actually, we also have the one with cabbage. Ayan, yung purple and green cabbage. Kaya napakaganda mo i-take yung opportunity na ito para maituro din mo namin kung paano po siya lutuhin. Because unlike the other Canton products, ito po ay mas maganda na po for everyone's consumption at para sa mga anak din po natin na minsan hindi mahilig sa gulay. So, together with me po, ayan, kasama ko po yung mga staffs din po ni Food Science Research and Innovation Center, yung mga naka-yellow po, ayan, mga kasama ko po si Sir Joff, si Ma'am Stella, Miss Dion, and si Sir Clint. Pero, ang makakasama po natin talaga sa pagpoproseso or pagluto ng ating noodles ngayong araw na ito ay walang iba kundi si Chef Marites. Ayan. Palakpakan naman po natin si Chef Marites, everybody. Ayan. So, dito po, ipapakita po namin kung paano po natin lulutuhin with the basic ingredients po na nandito sa harap po natin. So, maaari po namin i-shift din po yung microphone kay kay Chef. Ay, okay. Sige, I'll be the one na lang po to ingest. Ayan. So, ang mga ingredients po na available sa atin ngayon dito sa harapan, we have para po sa pag-sauté and others, ayan, meron po tayong mga onions, garlic, bawang, sibuyas, ayan. May green beans, carrots, ayan, dadagdagan din po natin ng lemon and cabbage yung ating gagawin na pansit. Ayan, baka dapat lang hanap mo ni pansit dito eh. Ayan. So ngayon, ipapakita po namin of how we process our pansit. So, i-prepare po natin yung mga gulay po na kailangan. So, ang ipapakita po din po namin ngayon ay naka-base lang po sa original na pagluto ng noodle po natin. Hindi po tayo mag-add ng meat, liver, or anything. Para mamaya, matikman din po ninyo kung ano po yung edge ng produkto ng center pag nahaluan na po siya ng gulay. Ayan. Normally, we use cabbage, ayan, green beans, tapos yung carrots. Kaya doon lang po tayo iikot para mas... Ayan. Yung mga vegetables po na andito ay nahugasan na po for the information of everybody. Para hindi natin sabihin, ala, dan sa mga binubuan. Ayan. Prepare na po namin kanina sa center habang naghihintay din po ng time po natin. And if ever po, you have questions regarding our process or yung noodles po natin, sabihan nyo lang po kami. So far po, may mga tanong po kayo in mind? Ayan. Ayan. Okay, sige lang po. Mamaya, siguro makakapag-formulate po kayo. Kung normal lang din bang kanton yan, anong gagawin? Ganon. Ayan po. Yung mga kulay po na nakikita po ninyo doon sa products po natin, those are natural colors po from the vegetable na na-fortify natin doon. Kaya kung makikita natin, at dating sa sabalins na kulay na, di malunggay with color green, di squash with color yellow, di beetroot, medyo violeton, cause na-transfer po natin. Ayan. Siyempre, hindi naman po yan 100% na gulay, okay? Para po alam po ng lahat, finalo pa rin po natin yung composition na kailangan para mabuo yung noodles. So may wheat flour pa rin po siya. Ayun. Pero nagdagdag po tayo ng 30% ng vegetable na in-enrich or finortify po natin sa products po natin. Ayan. So as we can see, kanina tinuro yung mga life skills po, di ba?
nang galing po from the College of Home Economics and Technology. So basically, pagpansit, ang ginagamit po natin na knife skills ay julienning. Ayan, kaya ganyan po yung julienne cuts yung nangyayari sa ating mga carrots. For sure, marami silang natutunan kanina sa cuts. Walo, hindi utak tayo. Yung Canton products po natin. Then later, ipapatikim po namin sa inyo, kaya huwag kayong mabahala. Baka ibagayo ko, pala siya, kaming samog mga Ayan. And just a little bit detail din po, ang kasama po natin na chef po na nandito ngayon sa atin ay si Chef Tess na meron din po silang business dito po sa KM5 sa malapit po ng Caltex. May papasukan lang po. Ang pangalan po ay Santoshi Cafe. Ayan. Kaya magandang, if you have time for everybody to come, just go and visit their place po. Ayan. Napakaganda, napaka-alluring po ng place. Ayan. It's a cafe that also offers yung mga products po na natutunan po ni Chef through the years of her experience sa abroad. Ayan. Santoshi means happiness. And maganda pong punupuntahan po siya ng mga estudyante and others. Kaya makikita niyo din po doon si Chef. Minsan nagla-live, hindi po live selling ha, nagla-live cooking po siya sa harapan ng mga, tawag dito, ng mga pumupunta sa or visitors sa kanyang cafe. Ayan, feeling ko mag-start na po tayo sa ating pagproseso ng pansit canton na ito. And if ever, sa tingin po ba natin, okay lang na paghalu-haluin po kaya yung iba't ibang kulay po ng canton na nakikita? Yes, yes po. Yes, tama po kasi hindi naman din po niya hindi naman po magde-depreciate yung kulay po niya. Mamimix din naman po siya kasi masyadong dark po yung ilalagay po natin na soy sauce and oyster sauce. So magmimix din po sila. And if ever you wish, nung pumunta rin po ako dito sa Cordillera, yan, marami po talaga yung mga pansit products na taga sa La Union po kami at sa Ilocos. May mga combination kayo ng Canton Bihon, Mickey Bihon, ganyan. Kaya kung tinatanong nyo din po kung pwede silang haluan ng ibang noodle products, ayan, pwede po. Kung gusto nyo lagyan ng sotanghon, game na game tayo dyan kasi baka bias kasi favorite ko ang sotanghon. Pero ang meron po tayo ngayon ay canton. Okay? So, bali unahin ang